Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos." Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.
Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw sa kalabang naniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, niyang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa po kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao
sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, tugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nagreklamo ho na naman ang mga Israelita at ang reklamo nila kay Moises, inalis ba kami sa Ehipto para magutom dito sa ilang? Di ba minsan pag ang tao nagrereklamo, ang tinitignan niya yung wala, yung kulang. Pero hindi niya nakikita kung ano yung meron. Hindi nila nakikita yung meron na inalis sila ng Diyos mula sa pagkaalipin. Ang mas pinoproblema nila, yung wala. Wala silang makain, nagugutom daw sila. Pero ang Diyos, alam ang pangangailangan natin. At ang Diyos, ibinibigay ang pangangailangan natin. Kaya ho sa ating unang pagbasa, narinig natin na sa kabila ng pagrereklamo ng mga Hudyo, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay ang pangangailangan nila na pagkain. Kaya narinig natin na tuwing umaga, dumarating ang tinapay, at paghapon ay pugo naman para kanilang makain. Ang Diyos ang pumapatnubay. Ang Diyos ang nagbibigay. At marahil karamihan sa atin dito ay bumabalik ulit dito sa dambana ni Jesus Nazareno dahil minsan niya nang sinagot ang ating pangangailangan. Madalas nating naranasan ang kanyang patnubay at pagbibigay. Hindi ba ang tao nagtitiwala sa Diyos, hindi ho nagkukulang? Ang tao nagtitiwala sa Diyos, hindi ho nauubusan. Laging meron dumarating sa tamang panahon. Naranasan natin sa kahit anong pamamaraan ang kabutihan ng Diyos. Pero sana hindi lang dahil may natatanggap tayo, kaya tayo bumabalik sa Diyos. Kaya sana hindi lang ang dahilan ng ating pagpunta kay Jesus ay dahil may gusto tayong matanggap o may natatanggap tayo sa Kanya. Kaya sa ating ebanghelyo, nung hinahanap ng mga tao si Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanila nung natagpuan siya, hinahanap ba ninyo ako dahil sa kababalaghang ginawa ko? O hinahanap ninyo ako dahil may nakain kayo at nabusog kayo? Kaya maganda rin, no, sa pakikipag-usap ni Jesus na ito sa ating ebanghelyo, tinuturuan niya yung mga nakikinig sa Kanya na sana hindi manatili sa may natatanggap o may nakukuha. Pero sana sa paglago natin sa ating pananampalataya, ang dahilan kung bakit tayo lumalapit kay Jesus ay dahil mahalaga siya sa atin. Hindi dahil may kailangan,
kundi dahil mahalaga. At kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, handa tayo makinig sa Kanyang salita. Handa tayo makinig sa Kanyang aral at utos. At siguro yan ang magandang dahilan kung bakit nagtitipon tayo. Nagtitipon tayo tuwing linggo bilang isang pamayan ng Kristiyano dahil sabay-sabay na ating pinagninilayan ang salita na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng konsolasyon, lalo na sa mga panahon na tayo ay nabibigatan. We find consolation in God's Word. Pero hindi lamang ho yun. At sa panahon minsan napapatay-patay tayo, God's Word also challenges us. Hinahamon tayo, tinatapik tayo, at pinapaalalahanan tayo tungo sa mabuti at matiwasay na pagsunod sa Diyos at maayos na pamumuhay. At sana ito yung dahilan bakit narito tayo. Hindi dahil may kailangan lamang tayo kay Jesus. Kasi paano pag hindi mo nakuha yung kailangan mo? Tatalikod ka na ba sa Diyos? Paano pag hindi niya sinagot yung pinapanalangin mo? Magagalit ka na sa Kanya? Kakalimutan mo na yung pananampalataya mo? Kung gano'n ang tingin natin, we are still children in faith. Bata pa. Pero ang paanyaya sa atin ni Jesus na lumago tayo at mag-mature sa pananampalataya natin. Lumago. At sa paglago natin sa pananampalataya natin, hindi tayo umaasang may makukuha tayo, kundi alam natin na sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, sa ating pagtanggap ng Eucharistia, ito'y nagbibigay buhay sa atin. At yun ay sapat na sa atin. Mapakinig ang salita ng Diyos, ang salita na nagbibigay buhay, ang salita na nagbibigay kahulugan sa buhay natin. At yun sana ang dahilan bakit tayo lumalapit lagi kay Jesus. Dahil mahalaga ang Diyos sa atin, mahalaga ang Kanyang salita sa atin. At ang tao na ang salita ng Diyos ang kinakapitan at nakaugat sa kanyang buhay, kahit anong unos man ang dumating sa kanyang buhay, hindi siya matitinag, hindi siya maaanod, dahil ang kinakapitan niya ay ang salita ng Diyos. Yun ang pundasyon ng buhay niya. At yun ang nagbibigay buhay sa kanya. Kaya sana tayo bilang mga Kristiyano ay lumago sa ating pananampalataya, lumago sa ating debosyon kay Jesus Nazareno sa pamamagitan na ang salita niya na nagbibigay buhay ang ating kakapitan at saligan ng ating buhay. Ang kanyang salita ang nagbibigay buhay. Nung si Jesus ho ay nagpahayag sa kanyang mga alagad na siya ang tinapay ng buhay, hindi ho lahat ng mga tagasunod niya ay sumampalataya o umayon sa kanya. Ang karamihan pa nga doon ay iniwanan siya. Dahil ang sabi nila, hindi namin matanggap ang ganyang turo. At dahan-dahan nag-alisan. Habang nag-aalisan ho sila, si Jesus ay bumaling kay Pedro at sa 12 at tinanong niya, kayo din ba? Iiwan niyo rin ba ako? At ang sagot ni Pedro, saan pa ho kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Sana sa ating paglalakbay, sa ating paglago sa pananampalataya, ito rin ang masambit natin lagi kay Jesus. Panginoon, saan pa ho kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Kaya mananatili kami sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Ama namin, Manalangin dinggin mo kami. tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama naming maawain, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak niyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang
sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo, makaptanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ho ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.